25 mga testigo. Yan ang nilalaman sa supplemental counter affidavit na inihain ng kampo ni Representative Romualdez, kung saan pinabulaanan ng mga ito ang testimonya na gawa-gawang delivery umano ng ex-Marines. Si Earl Tobias para sa detalye. Naninindigan ng ombudsman na hindi sa iisa o ilang witness lang nakabase ang investigasyon kay dating House Speaker Martin Romualdez. Kasunod yan ng pagbawi ni Orly Gutesa sa kanyang akusasyon na nagdi-deliver umano siya ng nakamaletang pera kay Romualdez. Tagabuhat lang ako ng malita ng basura. Ang ibig sabihin ng basura ay malita na may lamang pera. Ibababa lamang namin ay 35 malita para i-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez. Yan ang testimonya ni Gutesa noon na ibinabasura niya na ngayon. Si Senator Rodante Marcoleta at former Congressman Mike Defensor umano ang nag-utos sa kanya base sa kanyang aligasyon. Pero sabi ng ombudsman, hindi bago ang pagbawi ng testimonya sa mga high-profile cases. Classic pressure tactic nila yan. Meron din anya silang 28 witness na handang magbigay ng direktang kaalaman sa mga iniaakusa sa dating House Speaker. Ang sagot ng kampo ni Romualdez, isang supplemental counter affidavit na naglalaman ng testimonya ng 25 drivers, security at aide ni former Congressman Zaldico. Pinasisinungalingan nila ng 25 na tauhang yan ang gawa-gawang delivery ng pera ng mga ex-Marines. Si Gutesa, siya ang unang naglahad nito sa Senado, no? Officially and under oath. Pinasisinungalingan nitong malalapit na associates of former Congressman Zaldico, his family and his corporation sa West, na may nangyaring ganyan. So, kung itotal mo yun, yung mga affidavit, including that of, as we all know, Gutesa last night, no? That's a total of more than 30 statements saying na walang ganyang nangyayari. Sinubukan pa umanong udyukan ng abogado ng ex-Marines ang ilan sa 25 drivers at security aides na yan para sumama at i-operate si Romualdez. Many of them, I think a substantial number said that they were explicitly offered financial reward to join. I think it is the lawyer who is prominently mentioned. It's the one representing them. Maligod? Yes. Samantala, si Senator Ping Lacson na dating chairman ng Blue Ribbon Committee hindi na nagulat sa pagbaliktad ni Gutesa. Sabi naman ng kasalukuyang chairperson ng komite na si Senator Erwin Tulfo, nasa ombudsman na ang bola. Kasi kung ang hinahabol naman po natin is accountability, di po ba may mapanagot, mas quicker po yung pagdiretso na po yung ombudsman. Hindi nila nababahala si Romualdez kung ilan man ang hawak na testigo ng ombudsman. Patas na investigasyon lang nila ang panawagan nila. Idiniin naman ng ombudsman na hindi sila titigil hanggat lumutang ang katotohanan. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Earl Tobias ng IBC News. Para sa 13 sa tanghali ng Congress TV.